ang Presidential Broadcast Service. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagkakatik ng mahahalatang balita at impormasyon na buugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Sulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:30 sa aga. Aga sa Iloilo. Masapo. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng buhay isang gabi antes. Bagong mapaglaon. Isa naman kapag lumakas sa matahong na palaabutan. Good morning! Ang programa kauukod ninyo sa pamahaw Punaga. Ang kadulong silapang nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iba niya bahin sa rehiyon. Mga ginaguluhang balan, kag mga trending topics sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayong nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Sugong adlaw sa nga Martes, Febrero 3 kita tuwing 2026. Nagpabiling nga mabugnaw-bugnaw aton sa mga panahon na kung kisa mabagsagan naton ang pagtupa sa ulan diri sa may palibot sa syudad sa Iloilo. Mauti kahapon kuno damo na basa nagpamista sa distrito sa Haro kay tungod sa aton sa lakat sang panahon. Good morning, Ems. Good morning, Jen. Good morning sa mga tagpalamati natin na nagatutok sa ilang mga radyo. Kag sa ating na Facebook Live daw kagabi, no? Hindi first time, pero first in a few years, nga ang kapistahan ni Nuestra Señora de la Candelaria ginulan, no? Ginasabit na galing na blessings dyan kung may pagtupa sa ulan. Pero kagapon nga grabe yun ang pagdugo sa ulan, especially sa hapon. Okay pa sa ato, no? Kalti mo mga deboto, pagtanga nakitaan nga nagpadulong sa Monday morning of February 2 kung nagtambo sa mga nakaschedule na misa. Pero kagapon yan, no? Nagayopang ba natin, mga deboto, bigyan na basa sa ulan dito sa may distrito San Haro. In fact, pagpauli natin kahapon, may mga nakasakay, kita nga mga deboto nga halin ko dito yan sa may isla sa Guimaras nga matabo, no? Sa may Parola nga area, no? Sila nag-isulhanin, sila nga basado daw nila nga ulan, basado daw ilang nga mga balo, basado daw ilang nga mga gamit, bangod man, no? So ilang nga pagpadulong dito kay Nuestra Señora de la Candelaria, no? Ti additional lang ng pagpanghangkat, pero wala din makapagong ang maulanan ng tiyempo sa pagdagsag hapon sa mga deboto na nagtambong sa misa kag nagpa-blessing sa ilang mga perdon candles dito sa Haro Church kahapon ina. Mayroon kita sa mga pictures dira mo kung ano ang laragway kahapon sa ginuwat na prosesyon. At kuan man lang, by anticipated man sa aton sa mga kauturan, nasimbala siyang payong. Pero speaking sa traffic kahapon, nakalibot kita sa pagpadulong sa buhang flyover kahapon na adlaw. Grabe ang traffic, no? Dito sa may area sa Coastal Road, sa may distrito sa La Paz na, hanggang sa may Tukod, Lapos, dito sa Malabagyo, ang build up sa traffic kahapon, portigid. Pag ang ining hulat-hulat na pagsirado,
sa buhang flyover. Tiyan mo na daanan alagyan sa nalagko ng mga salakyan. Partikular ang mga cargo trucks. Oo, from Dumangas, sa port, dira na nagagi. May advisory sa nagbugat ni Adlaw ang Iloilo City Traffic Transportation Management Office na starting February 1 or 2 surabuhan ina na bahin sa ating sining flyover kay mayara sing pagkakayuhon dira may nagbutik sa ibabaw idungan sa pista sa Haro ang closure man. Pero kahapon, hindi gid 100% ang pagsarado ni EMS. No? Din siya, duwan lang ini siya sa mga dalagko ng mga trucks pasaling nag-aagis mapaw. Tingnan gagmay, salakyan, mga jeep, motorsiklo, allowed pa sa kahapon, no? Ng mga labay. Dira sa may buhang flyover. Sa ato ng mga motorista, kung hindi ka mo gusto ka ma-trap dira no, sa may area sa buhang flyover, pangita mo sa alternatibo alagyan. Siguro na sa Marigid kapon, sa kapistahan sa Distrito Sangaro, dami mga motorista wala nag-agi sa main road, makadto sa may Distrito Sangaro kay Sirado, dito nag-build up ang traffic. Ang mga portion na pakita nato, no? Ang may arasing paghahimuon nga repair sa sulod sang masubra sa isa ka bulan. Kulang daw natin basig lang sa kabulan dyan, pero mabatsyagan din sa mga motorista natin yung nag-aagi din sa may area sa buwang flyover. Siguro ginaamat-amat sa natin yung Iloilo City Traffic and Transportation Management Office. Considering na kahapon may ara pa kita sa Haro Fiesta, pero basi kung makibot ka mo in the coming days, no, na i-fully implement na ang closure dira sa may area sa buwang flyover. So isa lang bulan na agwanta parang makayo ang dapat ko kayo mo kagti ang ginalantaw man nga end goal no sa ato ng mga otoridad kung na ang TTMO ang safety kag seguridad sa motorista isa ka bulan ginoon isa ka bulan temporary closure dira sa may area sa buhang flyover. So anticipate natin para sa mga motorista na wala pa makabalong na may closure dali, no? Expect na sa heavy traffic dira sa area, moderate to heavy traffic in the coming days as kaya matapos ang pag-correct, no? Kung ang pag-repair dira sa may area sa buhang flyover. Pag-libot mo to dyan, bala ang mga cracks although hindi man ang mga ka-significant na mag-hit-agad sa naked eye. Actually, ang crack na dapat sa damon ko sa flyover. Alin yung slalom, makitaan nila. Pero sa babaw agagi, hindi mo makitaan. Hindi mo na makitaan, pero sa idalon may portion nga dira nga nagalulusot ang kabilya at yung misklada sa sinintog na daw tama ka nipis or hindi na tama ka singkal. Amo na rason kung naaga nagkanataktak na sa ibabaw pag yung katuan na sa nabigad ni Secretary Duzon. Kaya mo ni update siguro si City Councilor Sedfrey Cadalunabla, chairman sa aton Committee on Transportation sa Iloilo City Council. Padala niya mo sulat ang DPWH sa sining ko naman yan ang Halamduli flyover naman mula. Speaking of flyover, sa may General Luna, layo naman yung flyover, kaya dami ko nagreklamo mga pusero, mga motorista na madamlog, pinaginulan na ang kapon. Ito daw nag-pinukal ang mga nagabatsa na itong mga flyover kung isang season sunod. Hindi mo ko yung natisyahan ang kadamlog daan. Hindi yung rehab, dami yung repair na ligada sa portion. Ina naman yun, ang portion sa Halamdeli flyover, damo nga madamlog, pero anong problema? Ito bago mo na kayo? Bago na kayo kung hindi magsalat. Bago lang yun, no? Last do December sa January, no? Antes ng festival, may
closure dira nga area wala din pa dyan sa mga motorista kag mga salakyan. So daging paibalo man siya sa repair, no? Kag nalipay gani kita kag just in time kag nagawang festival, hindi natin buksan sa publiko. Kaya another challenge naman, 30 after sa itong pag-repair, hindi naging madanlog naman ang dala nun. So pakadto naman kita dyan, no? Pakadto na kita sa although ano pa lang kita subong January pa lang kita, pero kaisa hindi natin mapaktan ang lakas ng panahon kung kaisa mainit, kung kaisa gaulan, kung mag-ulan, no? Ang seguridad din sa motorista nga kung hindi natanaw. Tulang taon natin kung may response ng DPWH or ano ang masunod sa tikang sa Iloilo City Government, basi ipa temporary closure what na or ano ang mga next move, no? Sa DPWH agad na marisolba ang issue dira sa Madamlog flyover dira sa may area sa Halondon. Malapit ina ang flyover nga kung maglabay ka mo sa medyo na pag sa kanimo kung paglaog dira sa kilid ang University of San Agustino kag kung rush hour gani isama nila, no? Very critical na dala dyan. So nagatugok man ang mga salakyan, especially ng mga estudyante kita nga nagapanahon dira sa University of San Agustin. So kinahanglan niya gawin na ma-resolve na kay dudugang naman na sa liyon sa trapiko dira sa area sa General Luna. Actually, bago kayo na December 2025 din buksan ng ina nga flyover. Ang concern mo lang dila nga na maton sa ating Committee on Transportation, tatlo na yung aksidente. Mahod na ginapasuni, madamlog ko ng salto. Kaya pamangkot sila, nag-speak na tatlo ka mga insidente ang ilang rason is common. Kung possible, reckless, wala sila gaya kahalin. Tama ka dasig, overspeeding, o kung nasa mo na bala. So ito padalman ini, ito tinaiban lang na wala ka aksidente. Normal man. So, kabay pa nga mapadalman ini, pero di kong slipper yun man, siguro na naging bisitahan na, i-check sang DPWH. Actually, tanan-tanan na flyover mo, binayara yun din isang function na nato ng DPWH ang Department of Public Works and Highways kay Secretary Division Virginia ang nagpangbisita sa Nulugad Ends sa silang mga flyover natin. Halin sa Aganan flyover, ang buhang flyover, wala lang sa ginagamit yun na wala lang sa itinerary niya. So, ginpadulungan, ginsukyar, may guba, gintawgan ang kontraktor na kaiuhon, kaya mo rin immediate na action nila no, after binagyang suno sa ila kay uhon nila tin kahapon yung adlaw nagpatigayon sila sang pangudal na sila dito sa porsyon na kalayuhon. Isabayin naman sang Halandoni flyover dahil napilalaman kita nito wala na niya dos mo ang islan sa niya ang babaw ang asfalto sa ibabaw na gin rehab ti kay nag-ulan pila na kaadlaw. Amuning concern sa pinaka mga motorista ngati madanlog ko ng espalto kamay pa no kaya padalman ni ka makapagwa sa official statement ang aton siniya nga DPWH sa siniya mga concern sa aton nga mga flyover. Antay na. Bayo man kayo responsive ng aton mga opisyales, pati na ang aton nga mga otoridad, no? Nga magsabak sa ano man nga concern sa aton nga mga motorista. Anyways, pagkatapos ang Haro Fiesta, pagkatapos ang Fiesta ni Nuestra Señora de la Candelaria, bantayan ninyo, kaya madamo pa sa mga nakaschedule na activity diri sa syudad sa Iloilo, Cagayan. Isa sa mga ginabantayan natin ang Siwatong na Parao Regatta Festival dira sa may area sa distrito sa Arevalo, no? Nakaschedule na ang press conference ang organizer sa Parao Regatta Festival nakaschedule this week, no? Sa Webes. Dami para sa mga fans sa mga Parao Regatta, sa nagahulat-hulat ano-ano bala ang mga categories kung saan o naman bala ang official na date, no? O kung di naman sa dyan, gina-schedule nila do. Very critical ang pag-schedule sa Parao Regatta kaya dapat magsanto sa huyop sa hangin, dapat manami ang syempo. Amo man na siguro na wala pa kita
confirm no sa actual gig na schedule kay very critical ang pagpili sa actual na date kung sa diin giwaton ang mga main activities kag main festivities sa Parao Regatta. So ang naka-schedule natin na press conference ko ng organizers sa Webes. So dira na sa may baluan kung anong mga categories, anong mga nakalinyang aktibidad. Kag sa loob man giwaton ang main event nga mo ang Parao Sailing Competition diri na sa may distrito sang Arevalo sa Iloilo City. Ako bangkot na IFFI ng Japon ni Madumala sa sining event kito di pila nakatuig do sila gid man ano no ang organizer kasi siguro naka-break pa video kapoy man ba anong ginagyan Gani. ang dami minsan mga challenges nagbibog ulo sa mga ano ta sa mga organizer sa IFFI sa nagbigat tungod sa mga concerns mga yung meeting nila siguro damo concern ti insindihan ta tapi wala pa sila ka-announce ang importante ba ang video wala ka bago kasi video yan man na sa may Arevalo yun yung Parao Regatta kung saan o ang mga aktibidad bantayan damo may beach volleyball may lechon festival ano pa gina no mga aktibidad sa Parao Regatta Chinese New Year ganun doon Chinese New Year pagid no. So far pa lang na naka-schedule. Pero in fairness sa mga organizers ang Parao Regatta ginatiwaan gid nila Jen. Every year ginapanabon gid kag ginadugangan ng mga activities para malingaw man ang mga tumalanaw nato no. Aside sa usual ang gid Parao Sailing Competition, may mga sinamba sa regatta kita. May election festival, may mga sports events kita na naka-anchor dira sa mga beach events kung gina-promote man ang healthy lifestyle no kag exercise sa ating mga pamumuyo gani bantayan natin ang event pag yung mga schedule sa Parao Regatta Festival malapit na ina this coming Thursday may baluan natin kay ang atin ng mga participants dyan especially sa Parao Sailing Competition nag-travel kaya na hindi lang inagdari lang sa may area sa Iloilo may ara kita participants sa Guimaras kag balaan ko madami lang kita sa participants na halinta sa isla sa Boracay na nagapagulong na diri sa may area sa Iloilo City. So, medyo malawid-lawid pang ilang na travel dali advance sila nga naghahanda. No? So, batuan natin ang mga nakaschedule na activities para sa nagalapit na Parao Regatta Festival. Oras sa Radio Pilipinas, Philippine Standard Channel sa 8:54 sa aga. Salamat din sa mga nag-upload sa aton sa mga pagpangalaga rin na aton mga balita sa aton mga page ninyo bantaya. Good morning din kay Ma'am Lia Susaya. Shout out din Shout out kay Ma'am Lia Susaya sa Radio Pilipinas. Patamya din siya. Family Surinap, Susaya, and Gatela, and Sumagaysay. Suay, pamilya Subarba, no? Iyang mga kaparentihan gina shout out din niya. Good morning gid kag happy listening sa imo Ma'am Leah. Sa tanan nato nga mga FB live viewers, salamat gid sa inyo sa mga pag-upload. Comment down kami kay mga greetings kamo do talamyawon birthday anniversary ko ano nga mga announcement na kay tagaan nato na sang time na mabasa din sa ating sininga pagpangalagan. Kay Ma'am Gloria Ariola Belpaya. Good morning. Salamat good ma'am. Kay Sir Sherwin Matuya. Good morning, good sir. Thank you sa good sa talangan mo nagapamati sa ilang radyo. Kadali kami mga like, comment, and share sa ating Facebook page. Radyo Pilipinas Iloilo. Mayara na kita sa 101,000 followers. Thank you good sa mga likers natin and followers. Wala na kita sa oras din sa Iloilo Morning. Thank you good sa inyong matalaan sa kinaandan kami ng inyong alagad. Sunay baklay. Kag ano sa subudo kita liwat das diri lang sa Iloilo Morning. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko.
Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kumilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapunuan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Publiko.